guys, pauwi na naman. Tapos na naman yung isang maghapon ko. Start kami ng alas 6 hanggang nag-start kami ng 9:30 till 6 o'clock ng gabi. Yan, ganito talagang buhay dito sa New Zealand. Kailangan mo magsikap, magtrabaho dahil kasi hindi ka pwedeng walang trabaho dito. Sa dami mo ng obligasyong dito at sa Pinas. Ayan. Ito yung way namin dinadaanan. Sinunda ako ni Bossing. Ayan ang aking Bossing. Sinundo. Kaninang umaga, inihatid naman kasi nga maulan. Ewan ko bukas sa Wednesday ba maulan? Ito ang buhay dito ng mga Pilipino sa New Zealand. Kailangan magtiyaga. Bawal dito ang tamad. Kasi pag tamad ka rito, magugutom ka. Yung sinasabi nila na masarap dito sa New Zealand at maganda ang buhay dito. Diyos ko, maganda ang buhay dito kapag maganda ang trabaho mo, no? Kailangan walang binabayaran. Kapag wala kang binabayaran, yung sinasahod namin halos kalahati nauwi lang sa mga bayaran. Ang bahay dito every week ang nagre-rent, i-rent mo yun, nagbabayad ka ng rental sa bahay, pagkain, gas, tapos yun pang syempre mayroon ka pang insurance para sa sarili mo, kailangan mong bayaran yun. KiwiSaver. Para sa naman sa mga resident ng visa, KiwiSaver. Yan, tiyaga-tiyaga lang. Kahit pa paano, may konting kinikita, basta sipag-sipagan lang. New Zealand. Kailangan mo din dito mag-aral mag-drive kasi dito pag di ka marunong mag-drive, kawawa ka, lalo na kapag winter. Magbapas ka, lalabas ka ng bahay, maglalakad ka dun sa bus stop kasi dito ang bus stop hindi tulad yan sa Pilipinas na pwede kang magpara na lang kung saan ka man dyan dito hindi. May mga bus stop dito, may mga number ang mga bus. Kung ang bus na sasakyan may bus 29 dun at medyo malayo, lalakarin mo yun kasi wala naman yun sa harapan ng mga bahay-bahay, no? May mga lugar-lugar lang na lakad ka. Paano kung malayo pa yung workplace mo? Kasi yung katulad ng trabaho namin malayo, lalakarin namin yung bus stop mga 20 minutes pa yung namin company, kaya naglalakad kami sa umaga. Tiyaga na lang. Ngayon okay na yung work, permanent na. Kahit umuwi ng Pilipinas, may trabaho ka nang babalikan. Mahirap kayang maghanap ng trabaho dito. Sa dami rito nang nawala ng trabaho. Kaya kailangan namin tiyagaan ang aming mga trabaho. Ang gagandaan lang dito, kapag nag-absent ka, mayroon kang may mga benefits na pwede mong gamitin na. Tulad yan sa Pilipinas, kapag nag-absent ka, wala kang sweldo. Dito hindi, no? Kasi pag wala ka namang sweldo, wala kang pambayad sa rental ng bahay, pambiling pagkain, kaya kailangan may sweldo. Diyos ko Lord.
Ito nga pala guys yung hospital ng Christchurch. Sobrang laki. Pakalaki nitong hospital na to. Ayan. Ayan. Ang gandong yan. Tinuturo mo mag-drive. Alin? Sobrang laki nitong hospital na yan. Oh. Yan ang Christchurch Women's Hospital. Ito naman yung sa mga lalaki. Ito. Yan. Ito naman yung University of Otago. Ito. Ito. Mga nursing student ang nag-aaral dyan. Ito naman yung Canterbury Health Laboratory. Ayan. Ang laki, no? Sobrang laki. Dito, pag na-hospital ka, kahit wala kang pera, buhay ka. Oo. Kung hindi mo pa oras, talagang pagagalingin ka nila. Pagkatapos, kapag okay ka na, dun ka kakausapin kung paano mo babayaran yung utang dito sa hospital, kung mag-weekly ka ba or mag fortnight, yung every 15 days. Diyan sa Pilipinas, kapag wala kang pera, goodbye ka na. Dito hindi. Marami akong kakilala dito na mga na-hospital, yung mga parents nila nag-tour dito tapos ay na-hospital. Talagang ginagamot dito ng mga doktor kahit pa wala kang pera. Kaya napakahusay ng mga dito sa New Zealand. Yun nga lang talaga, kailangan mong magsipag sa pagtrabaho. Ang pag-aaral din dito pwedeng i-loan. Diba? Wala kang pambayad sa tuition, mag-loan ka. Pambayad mo sa tuition, o di makakapag-aaral ka na. Pagkatapos, pag nakagraduate ka, saka ka magbabayad. Pero hindi yung babayaran mo ng isang bayaran. Magbabayad ka rito yung hanggang sa kung ano lang yung kakayanin mo magbayad. Sana maging ganyan din ang batas sa Pilipinas, no? Kasi dito, ang mga tax na kinukuha sa mga tao, binabalik nila or else napapakinabangan naman ng bawat isa. Eh dyan sa Pinas, bayad ka ng taksa na puntawan kung saan na napunta. Malapit na kami nung dumating sa aming bahay. Ayan nga pala yung lemon guys. Gustong gusto ko nang ikitin. Ang daming bunga yan. Madilim nga lang, di na makita. Ang dami niyang bunga. Dito na kami guys sa bahay. Nag-uulan. Sama ng panahon. Bukas to? Ay, wala akong dito na madilim. Kainan kami. Nandito na kami. Lupin. Kain muna.